Naniniwala po ang mga congressman, lalo na yung apat na mga komite, na malaki ang posibilidad na ang mga nag-ooperate ng illegal na pogo, drugs, syndicate at yung human rights violation ay magkakasapakat. Yan po yung grupo ng Committee on Human Rights Committee, Committee on Public Order and Safety, Committee on Illegal Drugs at Committee on Account. Pakinggan po ninyo itong paliwanag ni Congressman Barbers na isa sa mga member or chairman ng committee pinag-uusapang ito. I believe that there's a criminal organization operating in the country. So, which involves illegal pogos, scam hubs, drug syndicates, EJKs, and all this. Magkakasama po yan. Sabi naman ni Chairman Dan Fernandez na there could be a direct link, no? Nitong mga pogong ito doon sa mga sindikato ng drugs. It seems that the drug lords or the drug syndicate, no, launders their money through these pogos. Bakit natin nasabi yun? Kasi merong mga corporations that are registered where the incorporators of these corporations are the same incorporators of the owner of a warehouse na merong nakitang drugs. Meaning, yung Empire 999 na nagmamay-ari ng droga doon sa Mexico, Pampanga, may mga kasosyo sa mga korporasyon na kung saan ay parehas sila ng mga incorporators. So, yung interlocking incorporators is our link na maaaring involve ang mga pogong ito direkta kay Michael Yang through his brother na nagre-remit yata ng pera doon sa pogo sa Tarlac. Yun ang matindi. Yan po yung mga pahayag mismo ni Congressman Robert Barbers at kanyang sinigwelang yung statement din ni Congressman Fernandez na siyang chairman ng Committee on Public Order and Safety. Naku, grabe. So ang tanong ngayon, hanggang saang level aabot ang maaaring may kinalaman dito sa mga dating opisyal? Ngayon, under investigation si Harry Roque. Under investigation din si Michael Yang na ngayon nagtatago na yata. Ilang beses na pinatatawag sa Kongreso, hindi sumisipot. Puro malalapit kay Duterte yan. Si Roque, spokesperson. Si Michael Yang ay isa sa mga economic advisor ni Duterte noong mga panahon yun. Kaya sinasabi niya, ang linaw yung involved sa drugs na kung hindi ako mali, mahigit na 6 billion yun sa Central Luzon. Na-recover ng mga otoridad. Tapos yung pogo sa Porac, Pampanga at sa Banban. Na kung inyong mapapansin, karamihan ay Chinese national at yung iba Filipino-Chinese at yung iba naman lehitimong Pilipino na katulad ni Harry Roque na nadadawit dito. So matindi. Ngayon, kung ginagawa ito ng mga identify sa mga Duterte, magagawa kaya nila yan mag-isa? Magagawa kaya nila yan na sila-sila lang? Sino nagbasbas sa kanila? Sino ang mastermind dito sa maraming illegal na ito? Human rights violation, drugs at saka po pogo na bilyon-bilyon ang budget sa nakalipas na mga taon. Kaya nga ipinatigil ni Pangulong Marcos ito, maliit ang pumapasok na pera sa magitan ng buwis sa pamahalaan, pero ang idinudulot ay krimen, kidnapping, torture, at yung malaking paglabag sa anti-money laundering law or money laundering council na tinuturing na maduduming pera. Wow! Kung paano nakapagtayo ng napakarami mga building sa Porac, Pampanga at saka sa Banban. So, akala natin lahat. Ako naniwala rin dati. Akala ko napakatino nung nakaraang gobyerno. Akala natin ay laban sa masamang gawain at labag sa batas ang nakaraang gobyerno. Pero ngayon, nagputukan na itong mga balita. Na alam naman natin, doon nag-umpisa yan. Namana lang ni Pangulong Marcos. Itong pogo at saka itong malalang nadidiscoverin drugs at saka po yung usapin sa extrajudicial killing or human rights violation. Bakit ganun? Sayang naman. Napakataas ng expectation ng taong bayan na magbabago ang bansa sa ilalim ng nakaraang gobyerno, Duterte administration ng mga panahon yun sa 6 na taon. Pero ngayon, naglaabasan ito. At kaya naman pala ang mga nawalang buhay at naging biktima ay mga inosente na wala namang kalaban-laban.
eto mga malalaking tao na posibleng fake Pilipino dahil Chinese national, mga may kaso, iba-ibang kasong kriminal sa China or mga pugante sa China, paano nakapasok ng Pilipinas? Saan dumaan ito? Sa Ninoy Aquino International Airport ba or sa Davao International Airport? Isa pang issue yan. Dahil lately ho, maraming na-discover na galing daw sa Davao ang mga Chinese na ito. At yung dalawang nagtangkang tumakas na may kinalaman sa Pogo, doon dinahuli sa Davao Airport. Mukhang doon dumadaan at saka papasok at palabas. Bakit? Ano meron dyan? So, ayan po yan. So, kaya nga sabi ko, hanggang saang level aabot ang maaaring may kinalaman. Naliban na lang kung aamin itong si Harry Roque, kung bakit siya napakalakas ng loob na maging legal counsel o may kinalaman at nagpatira pa ng pugante sa China doon sa kanyang bahay sa Baguio City. Na matagal niyang dinidinay, bandang huli, umamin na rin. Di ba? Yan po yun eh. So, ewan ko, ito yung isa sa dahilan siguro kung bakit paliit na ng paliit ang grupo ng mga Pilipino nagtitiwala sa nakaraang gobyerno. At marami ng mga kasamahan sila ang umalis na. Kahit na yung sumuporta kay Inday Sara Duterte ng tumakbong Vice President, ang iba dyan, o marami dyan, umalis na sa kanila, nag-Marcos na lang sa ngayon. Kung Marcos sila noon at Sara, ngayon Marcos na lang. Kasi nga nakita na po ito. Kaya pala sila gigil na gigil sa loob ng 2 taon. Matinding mga batikos, matinding mga panlalait sa ating Pangulo. Ito ba yon? Dahil meron kayong gustong bigyan ng proteksyon o gusto nyong mawala ang ating pamahalaan para kayo mag-take over ulit at itutuloy itong mga illegal na ito. Sus, meron siya. Grabe, di ba? Malinaw na illegal ang Pogo. Ang karamihan illegal, kakaunti ang legal, sabi ng PAGCOR. May tunnel, may mga parang hotels sa Pogo site, may mga volume ng pera at mga dokumentong na-recover sa mga vault na binuksan at nagtakbuhan yung mga tao. Hindi na makita yung iba. Pati yung Mayor Alice Goo nawawala na. Pati yung Michael Yang na di umano may kinalaman sa drugs ayon sa Kongreso, nawawala na rin. O sino ba yung mga yan? Di ba? Naglabasan na yung mga picture at video na malapit, nakakalapit sa nakaraang gobyerno. Sa kasalukuyang pamahalaan hindi. Dahil dito nga hunabo ko eh. So naging maswerte tayo dahil ang Marcos administration, rule of law ang pinairal. Hindi korupsyon. Hindi bata-bata system. Hindi ho utang na loob o hindi pinapairal niya batas. Managot ang dapat managot. At yun ang ginagawa ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, NBI, PNP, mga senador, iilan man sila, at yung maraming mga congressman, lalo na yung 4 na komite na napaka-aktibo ngayon sa Kongreso. Actually, meron ng budget deliberation sa Kongreso. Usually, taon-taon, pag budget deliberation, hold muna ang ibang public hearing. Ngayon, pinayagan ni Speaker Romualdez na magtuloy-tuloy yung 4 na komiting nabanggit. Dahil alam niya, maraming dapat imbestigahan at papanagutin sa mga posibleng illegal activities dito sa bansa ng mga nakinabang, kasapakat, o protektor. Nako, pakilike po ninyo ang video ito. Subscribe and follow sa hindi pa po sa ating mga channel, MA Pinoy TV, at yung isang channel ko pa, Mike Abe Opinions.